Mic test. Hello, hello. So ngayon, discuss natin ang iba't ibang paraan para makapagbigas or kumita sa Legends of Ymir. So, unahin muna natin na ang Legends of Ymir ay may dalawang magkaibang trade station kung tawagin. So, una is yung trade station wherein diamonds ang gamit nating currency. Ang diamonds ay napafarm siya sa pagbebenta dito sa trade station galing sa ibang player. Meron naman tayong regional trade station which is ito sa buong Ymir to. Like for example sa Asia, so buong Asia yung sakop nito, no? So dito naman ang currency nila dito is Mimix. So unahin muna natin yung trade station. Ano ba yung mga pwede nating ibenta dito? So pwede nating ibenta dito for equipments is up to uncommon, and yung iba't ibang skill natin up to rare. So yung epic pataas for skill tomes and yung rare pataas for equipments ay sa region trade station na siya pumapasok, no? So sa region trade station meron din dito iba't ibang items such as yung basta anything epic pataas, sure sa trade station siya, no? Sa trade station niya siya bebenta. Okay? So, saan nga ba nakakakuha ng item para ibenta dito sa mga to? So, tuwing magka-craft tayo, makikita natin meron niyang expected result, no? Pag nag-great success siya, ibig sabihin, tradable. So, yun yung isang way sa crafting. So, every time na magka-craft ka ng item is may small chance na mag-great success para maging tradable siya. Another thing is for farming. So, dito sa larong to, magfa-farm ka lang, pwede ka nang kumita. Parang si Moisky. Si Moisky ang magaling magpakakuha ng equipment dito sa akin. So, ang example dito, para makita nyo kung yung pina-farman nyo na map is magda-drop ba ng tradables is dito. So, dito sa map, makikita natin, meron yan silang loots, no? And loots. So, itong mga rare equipment, makikita nyo, may sign siya na tradable. So, lahat ng matadrop dito na rare equipment and loot is tradable. Yan, may mga tradable siya, diba? Pati epic nga actually, possible mag-drop dito. So, yan yung palatandaan natin. Basta, lagi nyo tatandaan, rare pataas, remix na yung pambili doon. Then another thing na pwede nyo pag-farman is yung mga weekly dungeon natin tulad ng Temple of Chaos, makikita nyo. Yan, so sa Temple of Chaos level 50, 100k power requirement, epic na yung possible ma-drop. So pati sa Folkbang bosses, yan sa bosses natin. So pwede nyo rin makita dito yung mga drop sa boss, no? Pwede nyo rin siya makita. So, pwede nyo pindutin yung component. So, ibig sabihin nito, sa lahat ng boss and unique monster dito, ito yung mga possible na ma-drop. So, pwede rin equipment. Ito yung list ng equipment na pwede nyo ma-drop. Pag nakakari kayo, paldo agad yun. So, paano nga ba magbenta? So, for example, kagabi, nakaloot ako neto. So, yan, Grim Short Bow. Diretso na siya dyan. Tapos, diretso na yan sa connected wallet niya, which is ito. Diretso na siya sa connected wallet mo. Tapos, may konti lang tong tax, alam ko. Tapos, yun, pwede nyo na rin siya i-cash out sa akin. PM nyo lang yung page or pwede nyo rin siyang gamitin for top-up pag nakabenta kayo dito. So, yun yung two different ways. Pwede rin naman kayong pagbenta sa trade station via diamonds where yun nga, pwede kayo magbenta dito via diamonds, no? Tapos, yung diamonds, hindi siya recommended pero pwede nyo siyang ibenta sa ibang tao. Yun nga lang, may chance na maban kayo kasi considered as ghost trading yung gagawin. Pero normally, yung ibang tao ganun yung ginagawa. So, yun lang. Selling pa rin tayo ng Weebix. Huwag niyong kalimutan i-bookmark ako sa ating code SHNK #LY2642. So, huwag kalimutan. At thank you kung tinapos niyo itong video na to. Bye-bye.